So ito yung hitsura ng Davao City or ng ano no, ng isang lugar kapag brown out. Meron pa rin ano, mga ilaw. So yung mga ilaw na nakikita na natin na yan is as you can see or as you can observe, gumagalaw no, moving. So that means ano yan, coming from vehicles. Tsaka syempre yung mga naka-standby, mga naka-steady na ilaw, gaya nito for example. Yan yung mga puti na yan. So that's ano no, solar light. And of course SM, syempre yung mga ano yan eh, mga private properties, mga private establishments. So syempre may mga generator set yung mga yan, may mga genset. Kasi kapag walang generator set yan, good luck sa mga frozen foods no, mga ice cream, patutunaw. So ito yung hitsura ng ano, ng lugar kapag ng Davao City kapag brown out, madilim. Pero maliwanag pa rin to no, kung i-compare sa ibang mga syudad ng Pilipinas, mga highly urbanized city. Kumusta ang inyong lugar kapag ka nag-brown out? Ganito ba ka ano, liwanag? I mean, kasi dito ano eh, madilim na to pero may liwanag pa din ano. Pero yung lugar ho ng ibang mga highly urbanized city na napuntahan ko dito sa Pilipinas ay ano sila, kahit hindi brown out no, basta pagka nasa mga alas 8, alas 9 na ng gabi, sarado na yung mga establishments. Ibig ko sabihin madilim na no, alas 9, alas 10. So ano na, madilim na yung lugar nila, wala ka na may maaninag na mga lightings. Ito na, balik na yung ano, kuryente. So ano sa tingin nyo? Diba? So ito yung Davao City na merong ilaw. So at least na-observe ho natin, na-witness ho natin yung hitsura ng isang syudad ng Davao City kapag may ilaw o wala, may kuryente o wala, di ba? Blackout. So yung ulitin ko, yung blackout namin dito sa Davao City is parang normal lang na dilim no, sa ibang lugar. So ito yung talagang light up. Di ba ganda ng Davao no? Galing. Napaka maliwanag. That means ano ha, progressive city. Kasi kung hindi progressive ang isang syudad, hindi na afford na mag-maintain ng mag-maintain no, ng bayarin monthly. Hindi na afford na magbayad ng ano, ng kuryente kasi isa yan sa ano eh, yan yung tinatawag nating liabilities. Oh, burn out ulit. So yun yung tinatawag natin na tawag dito, liabilities, assets no. Ano bang assets sa isang syudad? Syempre yung mga properties na meron sila na kumikitang kahubuhayan na nagdadagdag ng GDP no. Tama ba? Assets. So for example, itong mga SM shopping malls. For example lang ha, mga shopping malls no ng isang syudad. So that's considered as asset ng isang city. If I'm not mistaken ha, yun na yung ano ko, yung perception. Tama ba? So yun yung ano, pagkakaintindi ko sa assets ng isang syudad. So yung mga properties na kumikita. Siyempre, for example, SM no. Ang SM na yan ay kumikita siya ng sabi ng 1 billion per month. Siyempre may tax yan no. So kikita ang syudad sa SM na yan. Plus, maliban sa tax directly from SM company, ang mga empleyado din naman no. So kumikita rin no, may sahod din sila monthly. So ibig sabihin yung mga empleyado na yun nagbabayad din sila ng tax. So the assets yun. So ibig sabihin Davao City is number 9 richest city in the Philippines in terms of assets. So ibig sabihin yan na yun no. Assets. Pero pagdating sa GDP, konti lang naman ang ano, konti lang yung assets ng Davao City kasi nga ano siya no, nasa ika-siyam ano. Pero pagdating naman sa GDP, yung assets sa yon, grabe naman ang ano, grabe naman ang binibigay na income. Tama ba? Tama ba yung ano pagkasabi ko dito? So balik tayo sa ano, sa light ng ilaw, kuryente, light up ng isang city. So when we say light up means progress. So kapag isang syudad ay madilim, ibig sabihin na ano yan, hindi nila afford na magbayad ng napakaraming bayarin kuryente. For di ko alam ha, I'm not sure kung ganyan ito isang subdivision. Ayan. So may mga pailaw sila, 'di ba? So that's considered as private property. So hindi na siya pagmamay-ari ng isang syudad, ng isang ano, ng LGU. So itong mga poste na yan, for example, yan.
for an instance, di ba? So yung mga ano na yan, mga poste na yan, hindi na yan siya, tama ba ako or mali, no? Na hindi na yan na sasagutin or hindi na yan siya shoulder ng local government unit expenses, tama ba? Oh, kasi ano yan eh, kumbaga yan ay expenses na yan, no, ng homeowners. Ayan, meron silang binabayaran na monthly due para dyan, tama ba? Okay, pero itong mga main roads and mga main thoroughfares natin, syempre meron yan sila na yan ang binabayaran ng ating gobyerno from people's money, people's tax. So ibig sabihin, kapag ka-light up yung isang syudad, hindi tipid ang mga pailaw, so that simply means progressive ang isang city. Pero kapag ka may mga yung mga lugar ho ninyo, yung munisipyo, yung mga syudad dyan, no? Kung hindi masyadong maliwanag sa gabi, ibig sabihin yan, or worst, walang ilaw, no? Ang mga tao ay natutulog na lang imbis na masarap pang mamasyal, kasi hindi pa nakaantok, basta imbis na masarap mag road trip, mag road trip, di ba? Imbis na masarap tumambay sa mga park, sa mga plaza, ay hindi magagawa dahil sila'y takot, no? Baka ma-hold up, baka ma-snatch, o baka may aswang, di ba? No. So that's the difference, no, ng syudad na mayaman and syudad na mahirap. Pero or hindi man mahirap, hindi sila ganun kayaman. O tsaka isa din yan, may mga syudad din naman ng mga mayayaman, pero bakit madilim pa rin? Kasi kurakot ang kanilang gobyerno, yung kanilang local government unit. So imbis na yung pera na pambayad sa kuryente, no, sa yung financing sa kuryente nga, pambayad sa mga kalsada, pang-maintain sa kalsada, pang-maintain sa beautification, pampaganda ng kalsada, pampalinis, imbes na pambayad nila yon para sa beautification, imbes pambayad para sa kuryente at good services ng tubig at kuryente, gano'n, no? Ang ginagawa ng LGU is kinurakot nila, di ba? Tinapyasan. Oo, kumbaga meron silang monthly na binabayaran. For example, let's say na meron silang 10 million monthly na bayarin sa kuryente sa buong syudad nila. Pero ang nangyari ay madilim, panay brown out, Oh. So syempre hindi naman alam ng karamihang mga mamamayan yan, kasi nga wala nila alam kasi hindi naman transparent ang government natin sa Pilipinas, di ba? Kasi na lang ba ang gobyernong transparent? Mga Duterte lang naman eh. Sila talaga yung meron silang tinatawag na monthly na parang SONA, no? State of the Nation's Address, pero State of the City's Address, gano'n, no? Although meron ako nakitang mga municipality in the city na merong reporting, no, sa kailangan ng mga bulletin board na kung saan napunta ang mga gastusin, anong pinakagagastusan ng kailang syudad, kumusta na yung kailang economy, taas ba, bumababa, gano'n, no? So may mga napuntahan akong lugar like for example Compostela, Municipality of Compostela sa Davao de Oro, no, Region 11. So isa lang 'yon sa napuntahan ko na nakita ko sa kailang public transport terminal, bus terminal, na may nakalagay bulletin board na kung saan napunta ang kanilang mga spending, monthly spending. So dito sa Davao City, ganun din, no, sa time ni Mayor Baste, kay VP Sara, and even kay Tatay Digong. Although kay Tatay Digong, hindi ako sure, pero mayroon mga bulletin board o wala, meron mga monthly na State of the City's Address ang ang mayor ng Davao City na mga Duterte. Para sa akin, I think hindi na siya ganun kakailangan, gawa nung kita naman talaga ang progress, kita naman talaga ang service nila dito sa Davao City, di ba? So yun lang, bali kapag basta ulitin ko ha, dalawa or tatlo yung rason bakit na madilim ang isang syudad sa gabi. Unang-una is mahirap, pangalawa kurakot. Number 1 pala, kurakot. Marami pala, no? So sige, bilangin natin, depende kung saan, ilang bilang ang aabutin. Okay, bilang reason number 1 is kurakot ang mayor. Reason number 2 is inotil ang mayor, bobo, walang kwenta, walang silbi, tamad, gano'n, no? Bobo. Yun na yun, kurakot. Wait, tama ba? O ipagsama na natin, combo, di ba? So bakit madilim ang isang syudad? So yun na nga, bobo ang mayor, inotil, tapos kurakot, di ba? Kasi kung hindi siya bobo, kung hindi siya kurakot, kung hindi siya inutil, edi sana gumawa siya ng paraan na ma-improve ang city, di ba? Gagawa siya ng mga programa, mga advocacy, and mga batas, no, mga executive mga ordinances, no, local ordinances. Gagawa siya ng mga ganong local ordinances na
ang makikinabang is mga tao mismo. Tapos for example, safety, isa talaga yan, isa talaga sa pinaka magnet no sa economy is ang safety. So useless kasi yung maraming tao, I mean maraming may pera kaya nga, di ka naman mag-i-enjoy maglalakad-lakad sa sa syudad kasi nga dahil sa banta ng terorismo, banta ng pagbanta ng seguridad, no? Yan, pwede kang makidnap for ransom gaya nung nangyari sa kila Anson Key, yung may-ari ng Mercury Drug, tapos yung Malaysia National, no, na kinidnap yung kanyang anak sa sa Asia in the Pacific basta. Oh. Doon nag-aral lang ang mga mayayaman. Anyway, so Davao City, ulitin natin ha, mayaman na Davao City, kaya ganito kaganda ang natin dito, syudad, na kahit pa brand out, maliwanag pa din, di ba? Samantala yung ibang lugar, kahit hindi naman brand out, para na rin nagba-brand out kasi nga inotil, bobo, kurakot, magnanakaw. Ang kailang mayor. Kasi ang mayor, alam naman natin, tumatakbo yan eh. Anong plataforma mo? Ang plataforma mo, pag ako'y maging mayor, iboto nyo kung mayor. Pag ako'y naging mayor, gagawa ko ng tulay. Kahit walang ilog, may tulay. Gagawa ko ng programa para maiangat ang kahirapan. Tutulungan ko ang mga mahihirap. Ganon, no? Ganon mga plataforma. Basta, ginagawang bubo ang mga Pilipino. Mga botanteng Pilipino. Pero syempre, kaya nga ay laging nananalo itong mga natin, mga kurakot na mga mayor, congressman, and governor dahil nga sa ang mga botante kasi walang pinag-aralan. I mean, may mga pinag-aralan pero ignorante o uneducated, uninformed ba. Kasi nga hindi nila binibigyan ng mga tamang informasyon kasi nga hindi nga transparent. Kasi paano mo naman, bakit ka naman maging transparent sa iyong constituents? Malalaman nilang kurakot ka pala, di ba? So syempre, ililihi mo 'yon ang iyong pagiging kurakot. So kailangan bigyan mo sana ng mga mali-maling informasyon. Yun, no? Hindi mo ipaintindi sa kanila kung anong rason bakit mahirap or ano yung rason paano yumaman, parang gano'n, no, ang isang syudad. Basta ang sa kaya lang manahimik kayo diyan. Bahala kayo sa buhay nyo basta siya may sahod at may kurakot. So Davao City, ladies and gentlemen, kahit brand out, maliwanag, di ba? So that would be all. Thank you for watching. Ano sa tingin niyo, no? Let me know comment box. Tama ba yung mga pinagsasabi ko doon? Alin kayo doon agree and disagree? Basta ako I stand firmly standing talaga sa aking pagkakaintindi, no, na kapag ka ang isang syudad ay madilim sa gabi, ibig sabihin yan inotil kurakot. I mean, inotil kurakot ang isang mayor. So na yan. Kapag ka madilim ang gabi ng isang syudad. Tapos wala kang makikitang masyadong establishment na nagbubukas 24/7. Like early as alas 10 pa lang, alas 9, alas 11, ang mga tao tulog na. I'm referring into highly urbanized city and the component city, pero highly urbanized city, no. So doon ako medyo particular. So ibig sabihin kung inyong syudad ay component city pa lang or independent component city pa lang, hindi pa siya belong sa highly urbanized city, tapos maliwanag na siya paggabi, marami ng mga establishment na nagbubukas 24/7. Marami pa ring taong nagmamasyal, naglalakad kahit this oras na ng gabi, kahit madaling araw na, tapos maliwanag yung inyong kalye. So that simply means ang inyong syudad ay kahit paano hindi ganon kakurakot. Or ibig sabihin siya, okay ang ginagawa ng inyong mayor, okay yung kanyang okay yung kanyang tawag nito, yung kanyang serbisyo sa inyong mga publiko, no, sa mga constituents. So safety is the first priority talaga ng isang syudad na yan. For example, meron ko lang banggitin na yung Catbalogan City, no, nakahanga. Kasi Catbalogan City, I think nakalimutan ko na kung third income class sa city. So meron silang hindi ko alam kung anong estilo ng pamumulitika ng or politics ng Catbalogan City. Pero ibig ko sabihin na yung estilo ng mayor la, kung kurakot man ang mayor la o hindi. Hindi ko alam yun, pero ang masasabi ko lang sa mga taga Catbalogan City, in fairness sa inyong mayor, sa inyong syudad, kasi talaga siya, mataas ang spending, hindi tinipid ang pailaw, no, sa syudad ho ninyo. May mga kahit basta ako ay andun like mga alas 12, alas 10, alas 11 na ng gabi, may mga tao pa ring mga naglalakad, may mga pagkainan pa din, no, may mga beer houses, may mga alakan, mga barbecuean, kainan, restaurants, ay mga na nagbubukas sila. I think 24/7 ang Jollibee if I'm not mistaken, no. So galing lang. So ibig sabihin ho noon, well, palibasa rin kasi daanan ang syudad ng Catbalogan City. Pero syempre hindi tayo gagawa ng excuse, no. Kumbaga appreciate na lang. If you think na maganda ang isang lugar, nagagandahan ka,
meron kang bagay na na-appreciate, 'di ba? I-appreciate mo na lang, 'di ba? Wag mo na sabihin na ay palibhasa kasi mga ganun, 'di ba? Kasi ang datingan doon is parang dide-discredit na natin. May mga lugar din naman kasi na nadadaanan ng ng National Highway, 'di ba? Ng mga bus na bumabiyahe man nila to Davao and vice versa. Pero madilim naman, 'di ba? So for example, ano ba 'yon? Ano ba yung mga lugar na 'yon, 'di ba? Sorsogon City. Ayun, for example, Sorsogon City. 'Di ba? Ang Sorsogon City, ano dapat siya ay hindi siya ganoon kaliwanag sa gabi. Pero maganda ang Sorsogon City. Parang peaceful naman pero madilim. Oo. Pero peaceful bang Sorsogon City? Mga taga Sorsogon City nga diyan, magano nga kayo, magkomento nga kayo diyan. I think parang naman, parang safe naman ang Sorsogon City siguro. Anyway, so yun na siguro. Maraming thank you sa mga nanonood. Wala lang, anything under the sun or under the moon kasi walang moon. So anything na what comes to my mind, yan, bino-voice out ho natin. Tapos yun, kayo na bahala dyan komento kung agree ba kayo sa aking mga sinasabi. Lalo na sa sinabi kong sa aking sa aking judgment sa isang mayor na madilim ang kanyang syudad. Ibig sabihin, walang kurakot yan, panigurado. Di ba? Oh. So, Katbalogan, di ko alam kung Katbalogan City ng Samar. Hindi ko alam kung kurakot ang mayor nila o hindi. That's not my point. I mean, wala nang pakialam doon. Ang sa akin doon ay maliwanag ang syudad nila kahit pa 10 oras na ng gabi, in fairness. So, yun. That would be all. Thank you for watching. Davao City right here.